na hindi na tama ang ginagawa, na sila ang sumisira sa kredibilidad ng Senado. Hearing na po ulit bukas, ano yung plano ni Sir? Gagawin po ba? Wala naman akong invitation, wala akong subpoena. So, kanina lang may pinadala dito sa aming city administrator na for me, talagang uncalled for. Wala namang nakitang anomalya ang COA or any agency, and yet hinihingi yung mga dokumento. Clearly, this is already harassment. Sana makuha nyo dun sa Blue Ribbon Committee o kung kanino nang galing yung papel na yon. Makikita ninyo, napakadaming dokumentong hinihingi. Anong naging dahilan, anong naging batayan para ngayon hingin sa city government? Hindi po namin sinasabing na may kasalanan kaya hindi bibigay. Pero sabihin naman ng Senado, ba't nila kailangan hingin itong mga dokumento na to na wala namang pinagmumulan? Diba dapat mayroong paghugutan na magsabi na, questionin natin ito dahil kasi may nakitang mga anomalya dyan. But again, it's uncalled for. This is clearly harassment on the part of a few senators destroying the reputation of the Senate. Maybe no, sir, what kind of documents are being asked? Marami, napakarami. Cite an example. Meron yung mga programs namin for the youth, like Nagtaka employment. kayo kung Kasi wala namang nakita yung COA dyan. Ang tagal-tagal na walang nakita yung COA dyan. And yet now, gusto ng Senado tignan. Pero bakit yung Taguig, hindi natin naririnig na mayroong adverse findings ang COA? Narinig ba natin na nagtayo na ng special audit team si chairman para tignan kung ano yung naging basehan dun sa adverse findings ng COA, ng regional COA? Pero wala eh. So, hindi patas, hindi parehas ang mga batas, ang pag-a-apply ng batas dito sa atin. Yung documents that they were asking for, wala nang connection sa parking building, sa building 2. It's a catch-all phrase and other anomalies. Anong anomalya? Wala ngang sinabi doon eh. May nag-file lang ng kaso, kaya nila tinignan yung building 2. And then after that, hinihingi na nila yung iba't iba pang mga, halos lahat na ng ginagawa namin dito, hinihingi nila yung dokumento. Wala naman kaming tinatago eh. Yung nga lang, sana ipakita nyo sa amin yung dahilan kung bakit po nyo kailangan gawin at hingin itong mga papeles po nito. Pero parang nananadya kasi you said 5 o'clock na nila binigay. Almost 5 eh. And then they expect us to produce so many documents. Hindi naman po maliit na lungsod ng Makati. This is the financial center. And sa dami rin ng mga transactions na nangyayari, hindi naman pwedeng sa loob lang ng 5 minuto mabubunot namin lahat ng mga dokumento. Siyempre, hanapin pa. Again, lalong lumilinaw lang na hinaharas lang kami dito sa Makati. Sir, this is kind of personal. Kumusta naman yung tulog mo for the past 3 days? Parang napoprolong yung agony natin eh. How do you feel now? Mahimbing ang tulog ko. Alam ko, wala naman akong kasalanan eh. Ini-enjoy ko nga yung baka tabi ko matulog yung mga anak ko kasi alam ko pag umabot dun sa punto na i-detain ako sa Senate, kung may isang bagay akong hanap-hanapin yung makatabi ko yung mga anak ko. Sir, kasama mo daw sila sa room matulog, tama? Tama po yun. Kasama ko talaga yung mga anak ko eh. Tapos may sakit daw yung anak mo kanina. Yung my second, si Maria. Yeah. So at least happy for now that tonight you can go to be with them, have dinner with them. Makakain ako ulit ng hapunan kasama sila. Alam naman natin yung Pia and ako talaga, I'm a hands-on father. So, nagtatanong din yung mga bata kung kailan nga mangyari to. So, naghahanda rin sila anticipating what's gonna happen. So bago kayo bumaba, you called them to tell them the news na wala pa, you can go home tonight. Well, they'll see me tonight and we'll have dinner with them. So nag-light kayo ng candle, what's your prayer tonight? My prayer is really for the country. Ang dami nating problemang kailangan harapin. Kaya nga para sa akin, higit pa dun sa problemang hinaharap ng lungsod na Makati, meron pang mas malaking problema. Ito nga yung siyempre issues ng kapayapaan ng ating bansa, mga question tungkol sa leadership ngayon dahil kasi maraming mga nagtatanong and we have to be united kasi isang bansa lang ang ating tinitiran, kailangan magtulong-tulong tayo. Then we all know that what's going on down south is very very sensitive for us, for the leadership, and kailangan magtulong-tulong talaga tayo dito. And for me, having experienced death personally, napakahirap mawalan ng mahal sa buhay. And I feel for the families who lost their loved ones. Napakaraming naulila dun sa pagkamatay ng napakaraming mga pulis
at ilang mga sibilyan doon sa Maguindanao. Kaya sa akin, tama lang na ipagdasal naman natin sila dahil mabigat ang haharapin itong mga tao. Baka kailangan sulat na nga ni Senator Pimentel. Ilabas nyo lang lahat ng dokumento dyan, lahat na naging project nyo para usisain namin. Kasi, alam mo yung piecemeal, yung hingin muna nilang ganito, pag sinuma natin, kulang na lang sabihin nila na lahat na ng papeles ng Makati, ibigay nyo na sa Senado para tingnan namin. Kasi, wala eh. Kung meron silang ebidensya na nagpapakita na maraming anumalang nangyari rito, mga senador, wag na po nating pahabain sa Senado. Kung talagang may ebidensya, may 2 kaso na po kami sa ombudsman. Haharapin po namin, doon po namin sasagutin. Pero para gamitin po ninyo ang Senado para sa pansarili nyong kapakanan, para lang mapag-usapan kayo. Kawawa po naman ng taong bayan dahil taong bayan ang magbabayad dito sa hearing na ginagawa po natin. Marami na tayong problema, tapos ganyan pa ang gagawin natin. Magkaisa naman tayo, kawawa naman yung mga Pilipino. In contrast, hindi nila sinisilip yung Taguig. Yun nga yung tanong ko kasi napaka-selective. Bakit yung nagsinungaling sa Senado, ang sumasagot ay yung senador? Di ba dapat pagpaliwanagin yung nagsinungaling? At kung napakita naman namin nagsinungaling, edi contempt din nila. Ba't ang nangyayari? Kami hinihingan ng show cause. Bakit yung nagsinungaling ang nagbibigay ng show cause yung senador? Ano na ito? Malinaw pa sa sikat ng araw na sila na nag-aabogado talaga dyan.